ate at kuya, may narinig akong cheka na bukod sa umiyak si Taning, dito ka dapat maiyak Taning pala. Di umano si Hello Kitty ay, Hoy Taning! Baka si Hello Kitty ang talagang may taning ang buhay at hindi ikaw. Napalakas ba? Kasi, di umano si Hello Kitty ay magpapa-stem cell. Parang alam ko na kung sino ang may idea ng stem cell treatment. Mamaya banggitin ko dalawa, isang lalaki at isang babae. Sana hindi ko makalimutan sa discussion. Kung makalimutan ko man, hanapin niyo sa huling part ng ating live na ito, ano, or sa live natin. So, magpapa-stem cell according sa puting ahas ni Queen Boljakera or ni Mother Warrior, Mother Dragon, yon. So, bakit? Ba't magpapa-stem cell? Anong meron? Meron daw liver disease si Hello Kitty. So, kaya parang napaka-unhealthy tingnan ni Hello Kitty. Teka, sino si Hello Kitty? Naguluhan Akems. Oh, so, ang sabi ni Queen Boljakera, nahalata daw niya na parang yung recent video ni Hello Kitty ay katulad rin ng mga nakaraang video na same yung damit, right? Puntahan ko nga. Teka, may pupuntahan nga, Kes. Open ko lang ha. Dito ka Taning maiyak. Kasi love na love. Sabi mo, mahal na mahal ko ang babaeng ito, sabi mo sa asawa ni Anes. Yung babae, si Queen Gasolita yun eh. Mahal na mahal ko ang babaeng ito. May post si Taning na gano'n. Yapos-yapos niya si Queen Gasolita. Teka lang. So, dito ka maiyak Taning. Total, mahal na mahal mo naman yung babae yung si Queen Gasolita. For sure, mahal mo din yung mahal ni Queen Gasolita. Kasi kung totoo na parang pre-recorded rather, ang video ni kung sino man, kasi similar daw yung recent vlog ni Hello Kitty, the other day lang to or kahapon lang. Kahapon lang. And then meron din siyang video na ganun din ang suot, naalala kong bigla, like 10 days ago, hanapin ko. Sino ba si Hello Kitty? Nandito ako ngayon sa page ni Hello Kitty. Hindi ko na lang ipakita kung sino si Hello Kitty. Kilala nyo na yan. Nagsuscroll ako ngayon sa kanyang Facebook. Tingnan ko, baka makita ko yun eh. Meron siyang vlog na luma. Ayun! Oo nga. January 8, meron siyang vlog, same table, same polo shirt na gray, nakadekwatro sa transparent na lamesa, same background. Parang, okay. January 8 in-upload. Kilala niyo ba sabi ko natin, kung mamaya puntahan niyo yung kanyang Facebook. January 8, may vlog siya na ganun yung outfit niya. Describe ko na lang, no? Na may hawak siyang papel, nasa gilid niya yung salamin niya, hinubad niya. Meron siyang ballpen na parang may Philippine flag din eh. Naka-gray siya ng polo shirt, tapos yung pants niya parang beige. Some kind of a khaki pants. Khaki, basta beige. January 8, may upload siya. Patungkol sa dami ng mga lugar na libre, polvoron free. Huwag ko na napakita. Pero alam niyo ang tinutukoy ko, hapdi ng mata ko, mga at kuya ako naiiyak sa ganap. Hindi, sa antok pala ito. Puya. Okay. So, actually, itong kiniklaim niya na mga barangay na libre na sa pulburon, yung Apakarai, hindi niya to accomplishments. Ito ang accomplishments ng tatay natin na ang apelyido starts with the letter D. Tawagin na lang natin siyang si Tatay D. Bakit kiniklaim ni Hello Kitty? Nga pala itong si Hello Kitty, may mga ganap-ganap din ha. Mga pinupuntahan din niya yung departamento ni Green Eagle. May mga ganun-ganun daw dapat na i-improve doon sa departamento ni Green Eagle. Hindi mo yun iniintindi dapat. Ipaubaya mo kay Green Eagle yon.
Palibhasa yun ang pinakamabango ngayong department, eh, yung kay Green Eagle. So siguro ride on siya doon. Yung January 8 niya na vlog, again January 8, this was a week ago. Kasi a 15 na sa Pilipinas, sa ibang parts ng mundo 14 pa lang, right? So a week ago itong kanyang vlog, same outfit, meron na pala siyang video ganito. And then nag-upload ulit sila kahapon. Nakalagay kasi January 13. So kung 14 pa dyan sa ibang lugar, di kahapon, di ba? Kasi madaling araw din sa Pilipinas eh. Same outfit, same venue, same background, same table, lahat. So, ang kanya naman ngayong vlog or reels ni Hello Kitty ay patungkol sa humihinang puwersa ng mga Beyonce. Beyonce. To the left, to the left. To the left, to the left, everything you own in the box to the left, sabi ni Beyonce. Di ba may ganon? Oh, humihinang pwersa ng mga Beyonce, alam niyo na yun, to the left. So, ang sabi ni Queen Boljakera, taning makinig ka. So, parang nag-record ng video para may mai-upload kahapon. Pero, ang video na to for sure, a week ago na, or days and maybe weeks ago na. Nag-pre-record lang para may upload. Ang chika po kasi, itong si Hello Kitty ay magpapa-stem cell. Sabi ng puting ahas ni Queen Boljakera. Ano ang purpose ng stem cell? Well, para mag-regenerate ka ng bagong cells. Right? Say for example, matanda na yung skin cells mo, kulubot ka na. Pag nagpa-stem cell ka, eh di ba bata ka? Kasi di ba magre-regenerate nga. O may panibagong mga cells or something. May mga younger cells or what. So, stem cell. Oh, may mga stem cell soap, hindi ko lang alam kung effective yun ha, mga anti-aging soap, pero stem cell soap daw yan. Hindi ko alam kung saan stem cell kinuha, baka mamaya sa placenta ng mga hayop. Like goat's placenta or deer's placenta, hindi ko alam kung paano ganap-ganap. Pero may mga placenta soap, di ba? Pero parang connected din siya sa stem cell. May mga nagpa-stem cell na kasi mga ate at kuya. Actually, ang balita, ang nanay ni Hello Kitty nagpa-stem cell. So, hindi malayong nakakuha sila ng idea sa nanay ni Hello Kitty. Tamo haba ng buhay ng nanay ni Hello Kitty. Sino pa ang mahaba ang buhay? Aside from yung nanay ni Hello Kitty. Sino pa? Ito yung uncle niya. Kilala niyo yung uncle. Teka, i-comment nyo nga kung sino ang uncle. I-comment nyo sa comment section. Asaan na? Kilala niyo yung uncle ni Hello Kitty. Di umano nagpa-stem cell yan. Sabi nung kalaban niyang iron ba siya? I don't know. Basta tiger lady ba 'yun? Basta may isang kaaway itong si si uncle ni may nakasagot na. Plus 5 points na Sige, mag-comment lang nga po kayo diyan kung at kung hindi ko mabasa at least nakikita yung comments nyo. So, itong uncle ni Hello Kitty, nagpa-stem cell daw to. Kaya, buhay pa. Abay, nakakaprolong pala yan ng buhay. Siyempre, di ba? Ginagawa naman yan abroad, baka ginagawa na rin sa Pilipinas. Yung mga stem cell treatment. May napanood akong movie nga pala mga kuya, maisingit ko lang na parang gagawa sila ng clone ng tao. Right? May movie ganyan, parang Fantasy Island yata or something. Gagawa sila ng clone gagawa sila ng clone ko, may magkakaroon sila ng Maui doon sa may isang Princess Maui sa islang yon. And then, ang magiging purpose pala, maybe ibang movie or TV series yon. Pero parang ganun yung kwento. Baka magkaibang show ito, maybe TV show or movie. Pero ang gagawin daw po ay yung organ ng batang Maui, sa islang yon ay ita-transplant sa matandang Maui. Halimbawa ako, aging na ganyan, no, ugod-ugod na. So, gusto kong makaramdam na babata ako. So, yung internal organs nung clone na yon ang ilalagay sa akin. Pati mukha, may ganun ako napag movie. So, freshness yung isang Maui na yun na clone sa isla.
tatanggalin yung mukha niya, ilalagay sa akin at bata na ulit ako. Mga ganon. Pero that's a fantasy movie or TV show. Pero itong stem cell talagang real 'to, may mga stem cell treatment. As in magre-regenerate siguro ng panibagong cell. Yung baka galing din sa katawan ng ano, baka galing din sa katawan ng donor, ng taong yung donor ay mismo katawan din ng magpapa-stem cell, puwedeng gano'n din. Oh, ah? Ah, so, well, kung ang atay ni Hello Kitty atay is liver, tama ba? Liver? Ay malfunctioning na dahil nga sa, yung kanilang Goldilocks na paborito. Plus, syempre, mahilig sila mag-party, di ba? Mahilig sila mag-inom-inom, mahilig sila sa kasiyahan. Baka yun ang nakakos ng liver, organ failure. Kasi kung may edad, ilang taon na ba sila? 60? Tapos, laklak ka pa ng laklak. Hindi lang laklak, may iba ka pang ginagawa. Like, nag-Goldilocks ka pa. Aside from laklak, may Goldilocks. Ay talagang good luck sa atay. Eh, sabi ni Queen Bojaquera, may nagchuchu daw na nagpanic daw yan si Queen Gasolita dahil muntik nang maaratay si Hello Kitty. Like may muscle spasm. Aside from muscle spasm, baka ganun nga. No? Siyempre, pag masyondaers ka na, hindi, I don't know, baka makatulong ang stem cell na para tuloy pa rin ang likaya. Mahilig sila sa kasiyahan. Eh. 'Di ba? Sabi may mga pa-fireworks yan doon. Laging may party. Dead man na sa mabuti konti ang bagyo ngayong taon, yung nakaraang taon ha. Tama ba mga ate kuya? Konti lang ang bagyo eh. Blessed pa yung 2023 kay Hello Kitty na administrasyon. Sa term ni Hello Kitty ha, walang masyadong matindi or malalang disaster. Hindi na rin nag-alburuto ang bulkan, kung ano-ano pa. May mga lindol, yun lang, lindol. No? Malimit yung lindol lalo sa parting Mindanao, lumindol din sa Luzon. Pero hindi sobrang malala na may mga nagkanda tsugi-tsugi na. Wala namang natsugi yata sa Mindanao nung lumindol. Wala namang nategi. So, yun. Oh. So, blessed pa rin siya. Pero despite nung mga calamities, buti konti lang, mahilig silang magsaya. Mahilig silang umattend. Ito nga, di ba, kung hindi man siya magpapa-stem cell, mag-a-abroad or baka nakapag-abroad na rin si Hello Kitty, a-attend sa wedding ng isang royalty somewhere there in maybe in Brunei. Hindi nga daw pinapaalam sa mga tao, bakit nahihiya na? Oh, okay. Ay kahit yung pinuntahan nilang wedding sa Bataan, nahiya sila, di ba? Kasi December 2 yun, December 3, may terrorism sa Marawi. So nahiya sila talagang i-announce yun. Pasekreto ang kahiligan nila sa, sige lang, party lang. Maniningil pa rin ang langit, maybe. Kahit mahilig sa, sige lang, tuloy nyo lang yung ligaya nyo. No? Malay yung stem cell makapagpadoble ng buhay nila. Like 200 years. Eh sana all, maraming pera. Mahal po yan eh. Baka nga millions yan, magastos. O, ay, kung totoo po na magpapa-stem cell, karapatan naman nila yun. Pero kaninong pera? Baka pera ng taong bayan. Baka yung katwiran ng mga ensaymada vloggers, mga ate at kuya ay ginagawa lang yan para i-secure yung buhay kasi 'di ba mapapariwara ang bansang ito kapag nagkaroon ng failure sa health si Hello Kitty. At hindi nila yan papayagan mga ate at kuya eh. Kasi ayaw nilang mag-take over si Green Eagle, 'di ba? Sipin niyo kung well, bahala ang langit. Well, mabuti na lang may pera sila, no? Mukhang marami silang pera for stem cell treatment. Kasi kung hindi masipa yung pusa sa lamesa through kamkaman, magawa nila ng paraan na hindi mabuking. Kaya nga po merong oplan ipatutumba, mga kritiko pinatutumba, di ba? Kung magagawa nila ng paraan yan, eh, I don't know, malay nyo, mag-succeed sila na magawa ng paraan na huwag magkaroon ng failure sa health itong si pusa, tuloy pa rin ang ligaya nila. Magtiis tayong lahat, wala tayong pera. Nakakaloka! Oh. Eh, anyway, advice naman ng technology ngayon, tayo
ma-expose lang sa alikabok at polusyon, hika na ang inabot natin, nauubo-ubo na tayo, tuberculosis na ang dinanas natin. Sila safe na safe, walang pakialam, no? Nga pala, may article akong inopen dito eh, may dalawang matanda na, ano, na nag-declare na ng ano nila, ng pagbitiw din sa suporta kay Hello Kitty. Wala nga kasing pakialam. Wala siyang pakialam sa... Yan ang nakakaiyak tani. Walang pakialam yung sinuportahan natin, pero ikaw ay hindi ka talaga pumupuna. Ikaw pa naman ang pinakakilalang political vlogger, tas wakang pakils. Ito ngayon, panahon to ang nakakaiyak na wala silang empathy sa mga mahihirap sa Pilipinas. Hindi mo kasi ramdam taning ang paghihirap dahil buhay prinsesa ka dyan sa Yoki. Oh, 'di ba? Sobrang masagana ka, kitang-kita sa katawan mo. And then travel ka ng travel, parito ka lang no, Pilipinas at UK. Tapos afford mo ang mag-aaral sa mamahaling Presto. Hindi mo talaga mararamdaman ang hirap ng kapwa mo. Kaya yung mga pagdadrama mo ng pag-iyak-iyak mo taning ng mga nakaraan, hindi ka consistent. Etchos lang yung pag-iyak-iyak mo noon, no, na parang habag na habag ka sa mga Pilipino dahil sa hirap ng buhay. Ngayon, parang hindi ka nakahabag. Panahon ni PRRD, mahirap ang buhay no, may pandemic pa, pero ang mga tao, ano, punong-puno ng hope kasi nga, at saka ano, peaceful ang isip ng mga Pilipino noon taning kahit nag-iiyak-iyak ka noong panahon ni PRRD. Oh. Kasi nga ang namumuno, alam nating hindi balasubas, alam nating mahal ang mga Pilipino, PRRD's term. Eh, ngayon, taning, hay nakong talaga. Ayoko na lang i-play yung video ni ano eh, ni parang credit grabbing nga eh, ni Pusa. Siya, kiniklaim niya na kaya wala nang masyadong Goldilocks sa barangay eh dahil na successful ang kanyang war on drugs or whatever campaign he has to, di ba, eradicate or if not, yeah, maybe to minimize the Goldilocks infestation, whatever. Oh. And also, tas kiniklaim niya na ano, humina daw. Alam niyo pa, parang si Taning at saka maisingit ko lang, si Taning at saka si Pusa, siguro nga talagang match na match sila, no? Talagang bagay silang magsama. Magkakauri talaga sila. Kasi parang si Taning kasi, Echosero ito, ang luha nito, crocodile tears talaga. Tingin ko ha, kahit na habag, parang habag na, baka epekto lang yun ng alak, Taning, yung pag-iyak-iyak mo. So, parang sa sampung, ang impression ko kay Tony, parang sa sampung sinabi niya, 11 yung kasinungalingan. Ganon din si Pusa. Tamo kiniklaim ni Pusa na andain na ngayong barangay na libre na sa Goldilocks. Kumbaga, wala nang infestation matawag. Hindi na kalat ang Goldilocks. So, parang ang galing-galing ng kanyang kampanya laban sa Goldilocks. Kaya pero galing yun kay Tatay T. Kaya successful yung actually may comment dito yung pakita ko lang yung comment. Yung isa. Okay. Pakita ko lang sa inyo. Takpan ko na lang siya. Eto, may nag-comment kasi dito mga ko yung maisingit ko lang. Congratulations, former Tatay D sa NTF-ELCAC at Anti-Terror Law at salamat din what? What? Basta kiniklaim kasi niya na na humina na yung humina na rin yung kiniklaim ni Pusa na humina na yung insurgency, humina na yung mga to the left Beyonce. Oh. Pero that was PRRD's di ba, initiative or nasimula ni PRRD yan lalo sa NTF-ELCAC nagsama-sama task force na di ba? Interagency na nga yun, magsama-sama yung mga agency para labanan yung problema natin sa Goldilocks. Kiniklaim niya na hindi na Goldilocks, problema natin sa Beyonce to the left. Oh. Anong nabawasan na may 3 bugok pa dyan sa Kongreso na di umano'y front ng to the left? Sera din to si Pusa na to eh. Si Pusa at si Taning, mga kuya, parang iisang likaw ng bituka. Parang feeling nila sila ang gumawa, or maybe kiniklaim nilang sila ang gumawa nun, pero credited yung lahat kay Tatay T.
Eh, kaso mo 'di ba, siya nga yung sumunod kaya, puwede niyang sabihin na, "Oh, ito, oh, konti na lang talagang may Goldilocks. Oh, ito konti na lang din yung may ano, may to the left, to the left." Nakaka-impyerno, nakakalibadbad. Anong masasabi niyo mga ate at kuya, successful ba talaga si pusa na labanan ang Goldilocks? Really, nilalabanan ba niya? At successful ba siya na ano, mabawasan na yung mga to the left, to the left? Parang nung mga nakaraan may nabangbang ang mga to the left, sa Balayan, Batangas may nabangbang sila, may pasabog sa Marawi, walang imik si ano, si pusa. Ano, magkalikaw ba ng bituka itong si Taning at saka si pusa? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.